O ngayon, sasabihin nyo, di ba kanina nakatanggap na siya ng separation pay nung na-declare yung kanyang position as redundant? Yun na ba yun? Hindi po. Ang separation pay ay iba doon sa natanggap ng empleyado kasi yung separation pay na ibinayad sa kanya ng employer ay isa sa mga requisite ng authorized cause ng termination. Okay. So, ganito yon. Yung separation pay na inaward ng korte, kasi hindi na siya pwedeng i-reinstate eh. So, instead na ibalik sa kanyang dating position, bibigyan mo siya ngayon ng separation pay, which is 1 month for every year of service. Kailan magsisimula yung counting? Sa first day ng kanyang employment. So, kung nag-start siya ng 2,000, and then naging final yung decision, halimbawa January 2000, naging final yung decision ng January 2025, 25 years yung babayaran mong separation pay. So, 25 months ang equivalent na separation pay. Papaano naman yung full back wages? Kailan mag-start? O halimbawa, dineclare yung position mo as redundant January 2010. January 2025, naging final yung decision, panalo ka na employee. Ang counting ng full back wages ay magmula January 2010 up to January 2025. So, 2010, 15 years, tama? 15 years ng back wages ang makukuha mo. So, kung halimbawa 20,000 ang sahod mo, times 12 months, times 15 years. Okay, kayo na lang mag-calculate. Yun ang full back wages. Plus, yung separation pay kanina na 25 months kasi pagpalagay natin na 25 years in service na siya. Example lang to ha, hindi ito yung actual na makukuha ninyo, baka sabihin nyo na naman. Okay, so, yun. Paano yung separation pay na binigay na kanina na employer nung dineclare niya as redundant? I-minus mo ngayon yon, yung nakuha na niya. So, sana malinaw yung dalawang klase ng separation pay. Yung isa, authorized causes of termination, dineclare ka as redundant, entitled ka sa separation pay. Yung isa naman, kapag nagkaroon ng illegal dismissal, hindi ka na pwedeng ibalik sa dati mong posisyon or hindi ka na pwedeng i-reinstate. Okay? Bibigyan ka na ng separation pay in place of reinstatement, instead of reinstatement. Yun po yung dalawang klase. And then sa retirement naman, may voluntary, may mandatory. Now, kung may early retirement ang inyong company na mas beneficial, yun ang i-consider. Pero kung mas beneficial pa rin yung retirement pay law under RA 7641, yun ang i-consider ng korte sa computation.